Magkato ko sa trabaho, alas 6. Now, 2015, nang nawalan ko ang 2012, 13. Ang usa ko trabaho, nawalan ko tungod ang company nag-change. 2015, nawalan na sa kong trabaho. But sinuwat mga kaigsonan during that time, wala gid ko nakuha o dahil wala gid ko na diskoryo. Kaya ingon man sa Ginoo nga kung unsa imong pangayoon, iya ihatag, di ba? Now, since I trust na kung ano ang ipangayo mo ihatag sa Ginoo 2015, that is May 30, last check na nadawat ko sa akong sweldo. And then, that's Biyernes, pagkasabado, so siyempre, magsimba ta. Ang akong ugali, na kung tithes para sa Ginoo, offering para ginasaiyahan, dili ko magbuhin anak. That Sabbath, ingon ko sa treasurer, naakabay sinsiyo sa exact na tithes na ako nihatag. Pero ingon niya, wala. After sa church, ingon niya, kuhaan lang nimo ang imo nga change. But my mentality is, once na ampuan ang tithes and offerings, dili na ako Iyan na sa Ginoo. During that time, ako nagapangula-hula, Lord, unsa ang akong himuon, it's my last check. Ang tanan nga kwarta send sa Pilipinas, diretso sa account sa mga bata o kay Pastor Kages. Kaya lagot sila. Si Pastor during that time sa Ayas, o ang duwa namon kaanak sa AUP. Kabalo magyud mo nga ang aton mga institution is mga mahal ang bayranon. So during that time, ingon ko, tani makahatag man lang ko sa eksakto. But nagkunahuna ko nga kung wala man yun, ihatag ko ang tanan nga amount kung saan naasa ako ang bulsa, kaya wala kang masisiyo. Bago ko maging hanay ang tithes and offerings, sa Amerika, bago ka masulod sa simbahan, mayroon sila natawag na foyer. Magsulod ka dito, may mga pungkuan, nanada mga Japono, mag-entertain sa imuha, o ang mga katawan, di sila mag-ibon, bago pa makato sila sa sanctuary. May mga libro diha para mag-entertain sa imo, kung hindi ka ganahan mag-istorya sa mga tao. Pagpunto ko, mostly ang akon mga kaingod, mga puti nga mga tigulang. Dili ko ganahan magsimba sa mga Pilipino nga simbahan. Dili mo masuko ha. Amino na ko niyang simbahan sa Adventista, saba kayo. Di ba, sir? Saba yun. So, I choose nga magsimba ko sa puti na simbahan. Mo na ako yung simbahan. Ang akon mga kaingod, puro mga senior citizens. Although may mga middle age nga mga kaisunan, but mostly yun 100% mo kung imo ikuan ang sensus, mga senior citizen. During that time, ihulang ko ang magazine sa akong kaingod. Gibasa ko, kabalo niyo kung ano ako nabuksan, story na sa Palawan about tithes and offering. Inon pa niya dito sa iyang istorya, na inon niya, daghan na kayo sa utang sa iyang halad o ikapulo. Ang iyang mo kanang Sabado, nangutang siya sa iyang silingan para mabayaran niya ang iyang utang na wala niya matagan sa tithes and offerings. Sa iyang istorya, sa iyang pagpadayon, ingon pa niya, wala may pagkaon kay pobre gud sila. But during that Sabbath, ang missionary nag-invite sa iya nga mag-visit from house to house. Sa iya kalipay, sa iyang istorya, nga ingon pa niya, wala gid siya nagutmi kana nga Sabado. Kaya from one house to another, ginapakaon lang sila. So, libre ang iyang pagkaon. That time, sa nibasa ko ang teksto, nga ingon dito sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse that there remaineth in my house, and prove me, ingon sa Ginoo, if I will not open the windows of heaven and pour out the blessing, hantod na wala na mo'y mabutangan. Ingon ako, Lord, I claim this verse, this text this morning. I give all the tithes and offerings. Pagpauli ko, the following day, wala na ko'y trabaho. So what I did, I just keep on praying, nangita akong trabaho online and in person, nanganto ko sa mga company. But sa no avail, wala din ko'y trabaho. Pero mga kaigsonan, for 6 weeks, nga wala ko'y trabaho. Ang akong gibuhat, mga kong library, manghatag kong mga literatures about sa amazing facts. Sa Amerika, it's hard nga magbantala ka directly from the Bible. Kaya mga tao dito, lahi-lahi man ang ilang mga pagtuo. Ang uban, wala nagatuo sa Ginoo.
Ang ako gimo manghatag ko ana, but I stay dito sa library during that time. Sa Amerika, may mga library sila nga open. Maka-internet ka, makabasa ka, makawalang kag libro. So during that time, I decided na to stay in the parking lot para manghatag ko og mga literatures. Pero mga igsoon, kaya di man ko maghabla Espanyol. Kaya ang Amerika baga, ang California, border niya lang is sa Mexico. So mga habla Espanyol ang mga tao mostly dito. Ang ako naghimo, ihatag man lang nakon ang literatures. Kung little or poquito ang ilang English, mag-ingon na po ito nga, poquito Espanyol. Mag-ingon ko, little lang ako Espanyol. You wanna accept this. Mag-ingon ko yung man, opo, kung sa aton pa. Pero ingon niya, hatagi niyo, ampo ini. So manakon niya, ginhimo for 6 weeks, giving literatures, praying with people, and mang-distribute sa literatures. Wala ko'y trabaho. But siyempre, during online time, observer kapalo po ko sa aton nga session sa General Conference. At the same time, kaampo ko kung sa. Pero during that time, mga kaigsunan, wala din ko na wagi o nadula isang paglaog. In 6 weeks, wala ko'y trabaho. Magunahon ako, sa man yung gikaon? Diba? Eh, wala ko'y trabaho. Asa ko magpahin sa akong friend? Mga kaigsunan, ang Ginoo, hindi magpabaya natin. Ang akong batasan, every Friday afternoon, mag-volunteer ko sa church o sa food bank. Ang Amerika may food bank. May bangko sila para butanan sa mga pagkaon at pang-distribute sa mga indigent. Pero kabalo mo nga iso, ang mga indigent dito, nindot tayo ilang mga sakyanan. Unos ka ng mga lakas. O maglinya, magpalimos o pagkaon. Ito na ako. Hindi man ini ang akon nga tanaw nga pobre gani. Kaya ang pobre sa atin wala-wala. Sa ilang may mga alahas. Ang mga sakyanan na, imagine ha, mga nindot, mga mamahalo na sakyanan, hindi lang kay Toyota. Toyota is affordable car, pero sa ilang hindi. Mga nindot, mga truck. So, kahit kami ako na volunteer, siyempre makakuha ko sa pagkaon. Kaya nga mahirap mag-distribute ng pagkaon. May mga bukas, may mga sardines, may mga noodles. Usahay ka na mo sa mga guard, ang mga farmers nag-ani, may madawat po ang church na para mag-distribute. So during the week, libre ang akong pagkaon. So 6 weeks. Imagine ha, I stayed during that time sa kasi ni Pastor. Sa Amerika, bisan na puyo ka sa imong kadugo, you have to work hard like a Carabao. Kung dili, chismis mo. Di ba? So para wala chismisan, magpanat po ko. Kapurwari, ito na ako'y trabaho, but in fact, wala ako'y trabaho. Pero wala ito po na wad-an o maglaom. One day, isang Sabado, nanato ko sa simbahan, nagsimba ko. Ingon pa itong babae, habang ako nagalakaw dito ka mag-restaurant ko, ingon pa ganyan, nasunod siya sa ako, wala akong kaila. Ingon na ganyan, you need to work? Ingon pa niya sa akin, you need to work? So nilingi ko, ingon ko sa iya, who are you? Ingon ko sa iya, ali, dito sa ako, sunod diri, ingon ko, yes, I need a work, but we will not discuss it this morning because it's Sabbath. Anak sa iya, ha? Ingon niya, okay, kung hindi ka, tawagan mo ko karon pagka-sunset, man nga, akong telephone number, tawagan mo ko. Kapalong mo nga na-exonan ako siya, tawagan, no, ingon niya, I have a work for you in Loma Linda, sa atong hospital. I have a work for you in Loma Linda. Ingon ako, so when are we gonna go there? Ingon niya, Wednesday. Ba't mga ka-exonan, bago pa ng Wednesday? Ang isa ka Filipino nurse na traveling nurse na may agency, ditawagan po ko, Bibi, gusto kang trabaho? Sabi ko, opo, gusto ko, kaya Tagalog man. And then another agency told me, you need a job? Mga kaisunan, anong ingon sa Malakay present? Iya, ipo-upo, ang pagpakamaayo, di ba? Nandun wala ka rin mabutangan. Ingon ko, Lord, you're so amazing, and you are so faithful with your promises. Why? Ingon ko, Lord, usa naman akong lawas. Yung tatlo man ang offer na trabaho, usa man ako na. Ingon na ako itong isa ka babae, no, isa ka nurse, ingon ko, pwede na sa adlaw ko matrabaho and during the night sa isa ka agency, anak ko pa. Pero during that time, since hindi man ako nocturnal o tong gabi magtrabaho, kay pagkaaga ko magtrabaho kung gabi, flat na kayo ko, anak, kay dili ko ganahan sa magtrabaho sa gabi. So, ingon ko, Lord,
Morning ako hangyo sa imo ako, pwede. Nag-ampo ko. I want to work with a 7-day Adventist. Gusto ko mo trabaho 12 oras. O Lord, morning akong sweldo. Ano sa palagay ninyo? Ito ba ako sa Ginoo? Ito nga akong 3 kamyo. O, gangan mo, sige inyong mata. Ito ba ako sa Ginoo? Sa ako kamyo. Imagine ha, I work 12 hours in one company lang. Tapos ang trabaho ko nila ko, sayon. Imagine, the Lord promised na kung ano ato pa ngayon iihatag. That's why ingon ko sa Ginoo, naging claim ko ang Malakay 3:10. Iya din hatag ang tanan para sa ako. During that time, di may trabaho na ako, no? I decided to give double tithing. So, kung unsa ako tithes, mo ko lang ako doktering. Mga kaigsunan, when I tried that study, murag, nakontento ko sa akong kaugalingon, o wala na akong laing kinahanglanon. Kaingon ko, Lord, naghatag na ko tithes, naghatag na ko offering, naanangin sa akong pamilya. Daghan magyapon ang sobra. Diba? Kaingon sa Ginoo, hatagan na kang pagpakamaayo, hantod, wala na kayo mabutangan. Amen. Pero sa inyo mga kaigsunan, kung kita magpamayo sa Ginoo, dili ta mag-ampo, may reservation ta, na may if, after ta mag-pray. Paano na lang? What if? What if? Paano na lang kung mamatag kong guys ani? Paano kung mabayaran ang akong bills? Diba? Usahay mga kaigsunan, naghahatag ka sa Ginoo, pero nagaduha-duha ka. Nalimot ka, hangin sa Ginoo. Heaven is mine, the earth is mine, and the fullness thereof. Amen. Ano siyang para sa inyo? Ano nga sa inyo? Kayo sa Ginoo, ang langit ako, ang yuta ako, ang tanan niya nasa yuta ako Gusto mo inyo, be? So, wala. So, anong magduha-duha pa man? Diba? Kung ipadala ninyo anak sa ilbak, ipadala. Kung kanili mga inyo anak, sa Ginooan. Amen. Diba? Dili na ninyo anak mga kaigsunan. Amo na ako masulti sa inyo, ha? Kamo tinugyanan sa inyong mga anak. Dili mo tagiya sa inyong mga anak. Itugyan na sa Ginoo. Amen. Nakainom mo kay Hana? Si Hana walay anak. Nag-ampo siya, nasaan pa siya nga hubog. Pero nagitugyan niya ang iyang anak para sa buhat sa Ginoo. Nagdaghan noon ang iyang anak. Diba? Give a try. Mauna akong hagit sa inyo mga kaigsunan sa atong mga ginikanan. Ako ginikanan po during that time. I worked so hard, but the Lord did not leave me alone. Nasa Amerika ako. So, 2018, nag-decide ko nga magpa-uli kaya naman ang amon college ng usa o si pastor sa iyang doktoral. Kaya naman ang amon sabot. So, I have to come home 2018. 2019, eskwela ko. Ingon ko, Lord, mapuli ko sa Pilipinas, wala ko'y trabaho, wala ko'y maihatag na tithes para sa imo ka. Si Pastor during that time, nagbalin sa MAC. Nang dito na siya sa MAC, wala na may housing, wala na siya travel. Napuhinan og 10,000 ang amon nga budget. Diba? Ba't ingon ko kay Pastor? Prove me, salit na kita sa ako ang akong Ginoo. Husgan, anak ko sa iya ba? During that time, when I stayed in the Philippines, na 2018, 2019, ang Ginoo wala din nagpabaya. May mga kaigsuonan na naghatag sa amon in form of cash. So, makatayos lang yapon ko, Pastor. Maka-offering lang yapon ko. Diba? Ako nga wala trabaho, may mudoon sa amo nga, oo naman, may wala, ma'am, kwarta, mag 3% lang ni interest. Siyempre, 3% Pastor, wala ko trabaho. May hindi pa ba ko? Nag-oo ko para na ko ihatag na rin sa office makabuli sa bulaton sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili, yun ang Ginoo, magpaindi kung sa inyong ginanglanon. Basta kung anong inatin, tugyan sa inyo sa Ginoo, ibalik sa ilaha. Wala reservation na para sa inyo, ha. Okay? Wala ako na-experience yung pastor na na-rate me sa pagbayad sa among rent. Wala ako na-experience na nakulang among pagkaon sa lamisa. Na nagkasakit ang among mga kabataan or kami, wala. 2020, pandemic, we decided na mag-missionary sa Timor. May estudyante kami sa EUP, dentistry. Kamalumang tuition sa dentistry for a semester, 100 plus. Pero ang Ginoo ay bisan ko ilan sa among pag-missionary, wala pinagpadala sa among anak. Kaya ang Ginoo nag-anda
andam para sa iya ha. Imagine na mga kaisunan, dili naton limitahan ang pagigugma sa Ginoo. Dili naton limitahan ang mga blessings sa gikan sa Ginoo. O dili ta mag-if nga murag gamay ta. Allow, istingin, ino sa Ginoo, prove me if I will not open the windows of heaven and pour out the blessings hantod nga wala na mo butangan. Ano ino sa Ginoo? Amen. Diligo-ligo. Kaya ginasok ang iyang butanganan sa pagmakamaayo. Pero mga kaisunan, wala yung papamutanan ko sa inyo. Ano ang relasyon niyo sa Ginoo? Ani kagamay? Or ani kagamay? Testingin mga kaisunan, testingan din ninyo. Imagine ha, I'm away with my family for 5 years na nag-oras na pastor. Ito ako na converter. Sa amin ninyo kay born Adventist ko converted na ko right away. No. Nang sa amin ako for 5 years, I was converted on who am I and who is the Lord with me. Amen. Gahila ko alas 11 gabi mo, kaaway ko gina sa akong trabaho. Apan ako sa ako nga nag-drive. Nasa ako. Kaya durong naman ako ni Atuan. Ibalik ko. Giliko ko. Lord, asa naman ako ni Puya? Hindi naman ako katultol. Pastor, hindi ko katultol. For 30 minutes ko mabalik-balik. Sa Amerika, you have to drive. Kung gusto mo mag-drive. May busman po. Pero sa ako, hindi-decide ko nga mag-trabaho o nga mag-drive. Kaya layo man ang trabaho. During that night, 11 o'clock na, nagbalik-balik ko o drive. Nihilak na ko, kailangan ako matuloy. Kaya pag-alasing ko, magmata na po ko, kaya magtrabaho na po. During that time na nagbalik ko, sige na kong hilak, Lord, gusto lagi ko po, hindi ka pa lagi ko. Uligin na ako panin, Lord. Kaya dulong na, yung dulong sa Ayaw Street. Kapalong ako mga kaisunan, while I'm driving, basta na lang niliko ang mobila. Mapansin lang yung mga may tao, ginilak po yun. Katulay, Pastor, naaraman ito akong puyanan. Mga kaisunan, once you cry to the Lord, He will hear you. Amen. Dili niya tabunan ang iyong lunggan. Dili niya tabunan ang inyong mata para dili makita ang inyong struggle. Ang iyang gusto nga magsalig ka niya. Magsalig ka. Diba? During that time sa Amerika, for 5 years, that I said na na-converted ko, I heard voices nga converse ko sa Ginoo. History ako sa Ginoo. Mag-ingat ko nga, let's go Lord, let's go to work. Normal good, mag-anak ito, magyaw-yaw ko. Ang akong himo, wala akong ibutang sa front, ang akong bag, ibutang ko sa trunk. Kaya kabalo ko nga, ang akong anghel, na diha. Okay? When did I start that experience? Minawa ko experience to? Magdawag pa kong experience? Yes, ma'am. Okay. Sumpay. Okay. Ang background ko nga nung wala kong ibutang ang akong bag sa akong driving seat, kaya isa ka bisis, kaming mama ni Pastor, ako gisugat sa iyang trabaho. Nurse po siya, co-worker ko. Habang ko nakahulat, na ang suga, narin sa ako matubas sa kinan, makita niya ang pasahero. But during that time, mga kaigsunan, habang siya nagapalapit, iya daw nakita si Butchok, si Pastor Ray Chavez. Butchok pa rin ilang angga, kaya guess mo na. Sorry ha, i-reveal ko. Ano yung pangalan? Ocho! Kay Bibi maganda siya. So karon, ingon si mama sa ato habang daw siya nagapadulong sa sakyanan, nakita niya si Butchok. O niya, habang siya nagapadul, si Butchok daw, nagtago-tago sa sakyanan. Pag ingon niya sa pagbukas niya yung sakyanan, ingon niya, Bis, asa mo si Butchok? Eh, ako ano sa? Hindi niyo, nakita ko siya dito, punto, tapad mo. Ako lagi sa, ako to ang hil. That time, mga kaigsonan, bawalan ko ang bangko nga magpungko ako bag, ibutang sa likod. For 5 years, I experienced the presence of the Lord. Bisan pa sa akong trabaho, mabatsyagan ko siya na nagatindog sa akong side. Madungog ko siya nga, yung ginatawag ang akong pangalan. Inaandam niya ko din ako mga to. Kay ganahan man mo istorya, God's faithfulness. During this time, it's Sabbath, ingon ko Lord. Kaya Pangipoyan is a gated community. To the right is our institution ng school and the church. To the left, ang puti nga mga kaisuran na simbahan.
Pagkawas ko sa gate, ingon ko, Lord, asa man ko masimba? Sa right or sa left? Ingon sa ako ng akong anghel. Ato ka sa right? Ingon ko, ato sa ako sa left, kasi kung sa naanin ko. Ingon niya, dito lagi ka sa right. Ingon ko, mga ito lang ko niya ha. Ingon ko, pero kuyog sa kasakuan, ato ko sa left, nga church, sa Caucasian. Pagabot ko nito mga kaisonan, kailangan nitong nagalibak sa kuha, di balik ko! See? The Lord is so good. Dili mo nato mangligayan, yung bisan kadugo nato, bisan pamilya nato, or mga friends nato. Mag-ana-ana man, di ba? Di ako kaya di man ko ganahan na. Di ko ganahan magpag-away. Muli kay ko. Mo ito mga kawanggiling mo sa akin, dito ka sa tawa to! Pero kaya ato ko sa wala, pag-abot nito kay liko raman gihapon ko, ni U-turn. Mga kaigsonan, abi ninyo, wala nakakita ninyo ang nakadumok na sa side ninyo na inyong mga angels. Set a time to talk with the Lord by reading His words and praying and contemplate sa iyang mga pulong. Muna-muna ako sa inyong ibasa diha. For example, Jesus weep, ngano man nihilak man si Ginoong Hesus. Unsa may sa akong kabuhi, ug unsa sa iyaha. Think! Mga kaigsunan, dili lalim nga wala tayo Ginoo. Sakit. That's why sa ako, imagine na this time sa ako na pagkaburangon karon, wala ko na hospitalized except sa akong pag-anak. The Lord is with me and my family. Financially, we're fine. Kaingon ko, kung unahon nato ng kwarta, wala tayo Ginoo. Pero kung unahon nato ng Ginoo, ang kwarta, naga-kuyog-kuyog nimo. Proven na kaayo na namo sa pamilya, especially me, sa pagka-experience ko sa Ginoo. That's why ang aton himuon kay matutong ang Ginoo sa aton, magtutong po sa atong relasyon towards niya. Tutungan naton. Kaya ingon sa Ginoo sa Exodus, ingon niya, ang balo sa pagkamatinumanon is blessing. Pero ang balo sa pagkalili matinumanon is curse. Magkasakit mo. So mga kaisunan, muling hagin ko sa inyong kaugalingon. Tilawi ang Ginoo, testingin sa inyong kabuhi. Kung dili ganin niya buksan ang ganaan sa langit para ibuo ang pagpakamaayo sa inyong tanan. I-invest sa inyong mga anak. Testingin mga kaisunan. Mga ginikanan, ginahagit ka ko mo sa makausapa. Ipadala ang inyong mga anak sa bulwaton sa Ginoo. We were 5 siblings. Pastor, puro Mississippians. 5 din. Nagdungan din. Ang akong papa, magiging lang sa Nara. Ang sibuyan is bantugan yung magimo sa furniture sa Nara. Mo nang trabaho sa akong papa. Kung may order, may kwarta. Kung wala, wala'y kwarta. But mind you mga kaisunan, looking back sa among kapobrihon. Kung kaano matuto mga akong amahan sa mga manugpangabunday nato sa mga pastors, literatures, bisan natulo ang among balay, nagapayong para magluto para sa atong mga literatures evangelist. But looking back at this time, ang akong ina, ang akong man, wala na nagapayong. Amen. They live a luxurious life at this time. Kaya ang Ginoo nagpakamaayos sa ilaha. Imagine ha? Nang tatlo may magsuon sa Amerika, looking back, ingon ko, okay, ang akong maguwang, siya nagapulit financially sa mga isuon para mag-iwas, huwag ako sa balay. But, mga kaisunan, ang akong tatay, makamata lang alas 12 gabi, nagalugod sa among kiliran. Mga ginikanan, nahimo ba ninyo na sa inyong mga anak? Until now, ang akong tatay, 82 years old, nagaluhod kada alas 12 sa adlaw. Ginaampo ang iyang mga anak. Munang hagit ko sa inyong mga ginikanan, dili pag-iakuhaa ang para sa inyong mga anak, ihatag. Ihatag sila sa Ginoo. Kung may higayon, may padala ninyo sila sa Nagabyo or sa ibang nga Adventist school, then do it. Amen. Himo ang mga kaisulan. Ayaw ina nga what if, paano na lang? Ang Ginoo ang bahala, kay ila man ang mga anak. Mga kaisulan, hagit ko sa inyo. Na amo karon nga buntag nagapaminaw kaning experience ko. I am a living testament of what the Lord is. Amen. And who is to in my life. Amen. Mga kaisulan, testingin. That's why when I meet my missionary experience, kaya nang college pa ko, Lord, gusto ko mag-missionary. Pero ang Ginoo, ginhanas mi niya sa Amerika. Naagihan na ako kung paano may awayon sa mga puti.
Mismo sa atubang. Mag-ingon siya sa ako niya, I'm jealous of you. Sa atubang ko kung ano man yung silos, magkano yung ibuhat ko? Wala man. Mga kaigsunan, kung ang hagit na sa inyong atubang, din ina, Lord, nanangagit, mo ni, dili niya ko kaingon niya sa Exodus 14:14, I will fight for you. Amen. Diba? So if I will fight for you, ano may mo? Di maghayang-hayang lang na diha. Wala kay buhaton. Relax ka lang. Basta ang imong kasing-kasing, i-claim mo ang promise sa Ginoo. Kaingon niya sa John 15, sa last portion ng 5. Without me, you can do nothing. Amen. See? Isa ka pangutanan sa inyo I-claim ba ninyo ang Ginoo tagiya sa langit o yuta? Amen. Isa lang na dumong ko nga amin. Mga kaisunan. That's why Ellen White said, it's only not 1 out of 20 are ready to give up their experience in this world. Hindi ka andam. Kaya wala kang relasyon sa Ginoo. Pero kung ang relasyon na sa Ginoo, ani, bisa nang saon pa, dikit ka sa Ginoo, walay makabulag sa Ginoo. So mga kaisunan, ang hangit ko, try it yourself kung dili gani mo i-bless sa Ginoo. Diba? So, at this time, mga kaisunan, kung unsa man ang nasa inyong huna-huna sa inyong kasing-kasing, do it mightily that the Lord will do a miracle in your life. Amen. Amen. Diba? Makita natin mga isunan siguro sa karon, nagabog sa ita, nagaog na ka, but one day, magsakay na mo sa Pajero. Amen. Diba? Magsakay na mo sa Pajero. Kung ang inyong mga anak, kayo nang ipadala sa Nagabyo, will go abroad. Magpunta sa inyong mga dudagis. Magpahimong mga balay, mga simbahan. O balitan mo mga sakyanan, hindi mo malipay, anak. Mga kaigsunan, invest to the Lord. Your relationship is a must. Kailangan din ang inyong relasyon sa Ginoo. Hindi maglangay-langay. Kaya ang Ginoo hapit na. That's why kung anong responsibilidad ininata sa inyo sa Ginoo sa inyong mga kamot, do it! Surrender sa iya. Himuang. Kaya dili siya magpiyong. Dili niya sure din ang iyang kamot para magbulig sa inyo. Kabayang Ginoo magpakamayo sa atong buntag. Amen.